palakpak sa Diyos na buhay. Ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Tunay kang dakila, O Diyos. Tunay kang tapat. Tunay na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Karapat-dapat lamang na lahat ng papuri, O God, ay sa iyo lamang, Panginoon, ibibigay at iaalay. Thank you, Lord God, for every opportunity that you have given unto us, Lord. And as of now, Lord God, hallelujah, we pray, Lord, for your anointing, Lord God, na dumaloy sa bawat isa, as well as wisdom and understanding. Mag-aaral kami ng iyong salita, Panginoon. Bumaon ito ng malalim sa aming puso. Dala nito'y pagbabago. Dala nito'y kalakasan. Dala nito'y katatagan. Dala nito'y kalaliman, Panginoon, upang magpatuloy sa iyo, mabigyan ka ng kaluwalhatian. Salamat po, Amang Banal. Puspusin mo ang bawat isa, pati ang iyong lingkod, O Lord God. You must increase, and I must decrease. Father, we thank you. We bless you in Jesus' name. Amen and amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Come on. Okay, take your seats. And praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Dito talaga pwede tayong magtayo ng mga choir. Yan. Yan, andyan na sila Rayan. Andyan na si Mika. Yan. Praise God. Andyan, kasama mo si Joy. Yan. Praise God. Si Armark nawawala. Sa lalaki yun. Si Armark. Yan. Praise the Lord. Yan yung talagang. Pero ire-ready po natin lahat ng mga ampli natin, ng mga speaker natin, at sa mga praise the Lord. Ipaparedy po natin yan. Yan. Praise God. Hallelujah. Si Lord, napakabuti niya. Hello, amen. Nagbibigay ng pagkakataon at opportunity. Kaya nga pag ikaw binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, wag na wag mong sasayangin. Praise the Lord. Amen. Mahalaga po yan. Lalo na, we are on the last days, mga kapatid. Sabi nga, no longer days, kundi hour na lang or minute na lang. Hindi yan biro, Hindi yan biro. Matindi ang mga nangyayari ngayon. Hindi ko to sinasabi para takutin kayo, kundi para magkaroon ng pananampalataya sa Diyos na buhay. Dati, Ukraine at saka Russia lang. Ngayon ay praise God, Israel at saka Iran. Matindi. Pagkatapos, disaster dito, disaster doon. Look at what happened to Dubai. Hindi yan biro. Hindi yan biro. Kaya nga kung magpapakatino ka, lubos-lubusin mo na. Kung magpapakasama ka, lubos-lubusin mo na rin. Kasi lugi ka. Kasi ang impyerno ay pang walang hanggan. Ang langit ay pang walang hanggan. Which is which? Alin ang pipiliin mo? Praise the Lord. Amen? Kaya ako lagi kong dalangin, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, sa ABCI family, yung tapat, Lord God, at marunong sumunod sa iyo. Praise God. Magsimula man kami sa konti, hindi bale, basta totoo. Praise God. Hello, amen? Kaya nga, di ba, pinag-usapan at pinag-aralan natin noon, it's not perfection, but authentication. Authenticity rather than perfection. Amen? Be authentic rather than perfect. Kasi wala pong perfecto. Sabi ko, ako hindi perfecto. Berhilyo ko. Di ba? Praise God. Pero dapat authentic, yung totoo. Amen po ba? At sa pinag-aaralan natin, yung 6 na klaseng tao, yung una ay mayaman, ang ganda ng buhay.
ginugol niyang kanyang buhay sa puro sa sa layaw. Saan napunta? Kawawa. Nakikiusap. Kaya nga baliktad, yung patay ang nakikiusap na sabihan yung mga kapatid niya kasi alam niya magre-reunion sila sa impyerno. Pero pagkatapos noon ay yung pangalawa naman na gustong lumapit sa Panginoon, magkaroon ng buhay na walang hanggan. But the thing is, ang daladala niya, sarili niya at yung sarili rin niyang konsepto. Sabi niya, sumusunod siya. Sa totoo lang, pwede nating sabihin na sumusunod tayo, pero hindi pasado kay Lord. Kasi hindi naman talaga totoo. Amen? Praise God. Kaya umalis siya, nang inutusan siya, lalo nang inutos sa kanya, binigay ng instruction sa kanya, yung ayaw niya. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. At pamigay mo sa dukha. Yun ang ayaw niya. Umalis siya na malungkot. Kaya hindi niya nakamtan. Yung sumunod naman ay nagsikap, masipag. Nagtrabaho ng gusto at masipag. Nag-ipon, nakaipon, at wala nang mapaglagyan ng pag-ipon. Kaya ang gawa niya ay magpapalaki ako, magpapagawa ako, like expansion, papagawa ka ng mas maraming kamalig para sa ganon, mas malaki ang aking maiipon, at pagkatapos nun ay uupo na lang ako sa tumba-tumba. Pero siyempre, wala kayong mababasang ganon, di ba? Para praise lang. Pagkatapos magpapahinga na lang ako. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal, ngayong gabi, babawian ka ng buhay. Kaya nga, hindi masama mag-ipon. Pero ang pagiging makasarili, talagang kapahamakan yan. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya nakailan na tayo? Nakailan na? Parang hindi kayo sigurado. Kinuwento ko na nga isa. Una, pangalawa, pangatlo. So ngayon ay pang-apat. Amen ba? Kaya natin ito pinag-aaralan. Bakit? Para sa ganon, makita mo na kung saan, pwede palang magbago at magbigay ng pagkakataon ang Diyos na ito. At huwag nating sasayangin. Alam niyo yung paglapit ng rich young man, na saan anong dapat kong gawing mabuti para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Wasted opportunity yun. Kasi andyan sa harapan ng Panginoon. Hindi niya ginrab yung opportunity yun. Hello, amen? Kaya mahalaga po. Kaya nga, pag tayo ay naimbitahan, nakarinig ng salita ng Diyos, wala na tayong maidadahilan sa harapan ng Panginoon pagdating ng takdang panahon, nahaharap tayo sa Kanya. Sabi niya, kasi hindi ko po alam yan eh. Hindi, naka-attend ka. Hindi po eh. Hindi, naka-attend ka. Ibibigay sa iyo ni Lord yung date. Tulog ka lang siguro. Hindi mo lang inintindi, ibibigay sa iyo. Kaya wala nang maidadahilan. Wala nang maidadahilan. Kaya nga, ang matindi sa lahat ay yung makilala mo ang Diyos pagkatapos talikuran ka. Alam niyo po, sa Bible nagsasabi na kung saan lumayas lahat ng demonyo at pagkatapos bumalik ka sa dati, ay ang demonyong isa na dating nasa isang tao, magiging magtatawag pa yan hanggang 7. So, ang isang tao na nakakilala sa Diyos, praise God, at nanumbalik sa dati, worse than before ang mangyayari sa kanyang buhay. Andyan ba kayo? Yeah. Praise God. Pero ngayong hapong ito, I pray na matapos ko itong tatlong ito. Praise God. Kasi para pupunta tayo sa next na pag-aaralan natin, ay isang tao na kung saan ay nagsikap, maganda ang buhay, pero kulang pa rin. Parang nangyari kay Brother Bong kanina, sabi niya, kasi yung taong yan ay, praise God, mahirap matagpuan talaga rin yan eh. Maganda ang dating trabaho, maganda ang buhay, may kabuhayan talaga sila eh. Praise God, yung sabi niyang pang sarili lang na ilan ang paupahan niya mga yan eh. Praise God. May 3 pang grab yan eh. Kaso nga lang, hindi na grab. Hindi, ngayon. Kaya nga, praying na ako, nagpipray ako at sinasabihan ko siya, dispose mo yan para bumili ka ng, praise God, ng isa na may income. Praise God, may 3 kotse. Dispose mo yung 3 kotse. Tapos ay praise God, hallelujah, bumili ka ng van. Bakit? Malinis naman ang puso natin para may magamit tayo. Para praise God. Praise God, hindi, yan. Kung saan ay ibiyahe niya. Ibiyahe niya. Kung gusto mo naman para mas malaki, tren ang bilhin mo. Tren. Pero magpagawa ka ng sarili mong riles. O kaya barko, paggawa ka ng sarili mong dagat. Yan, di ba? Praise God. Kasi mas mahalaga yun eh. May mga bagay-bagay. May sinabi rin ako nung nasa Mindoro, kasi tatanong siya, bakit niyo ba ako sinasama? May word ba kayo kay Lord? Sabi ko, simple lang, di lang niya natandaan. Sabi ko, nagyayaya talaga ako.
Nagyayaya ako. Sa gusto kong yayain. Nagyayaya ako. Kaya kung ngayon, kung sabi mo, inanapan mo ako ng word kay Lord, kung inaakala mo ba na ako ang leader mo dito, ano sa palagay mo? Yung sinabi ko sa'yo, sarili ko lang? Praise the Lord. Hallelujah. At doon siya nabansagan na, iiwan namin at magpapastor siya sa Mindoro. Yeah. Praise God. Tapos, kasama ko yan sa Nueva Ecija kahapon at sinasabi niya, ito si Pastor Bong, sabi niya, paano po yan? Tinatawag akong pastor. Sabi ko, dalawa lang pwede mong gawin. Tanggihan o tanggapin. O parehong tiyon. Tanggihan o tanggapin. Anong ibig ko sabihin? Pag sinabi, Pastor Bong, sabihin mo, magpapastor po ako sa takdang panahon. Praise the Lord. Amen ba? There's not an accident unto God. Kaya nga, pag sinayang mo, I repeat, ang hirap sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Pero ang magdadagdag ng hirap doon ay yung ala-ala mo. Bakit? Hindi naman ginawa ang impyerno para sa tao kundi para sa demonyo. Pero bakit? Sa katigasan ng ulo ng tao. Yung ala-ala mo, ang hirap. Kasi ang impyerno, andun ang kaluluwa mo Ibig sabihin, pati yung memory mo, andun. Kung ikaw ulyanin na rito, pagdating doon, hindi ko magiging ulyanin. Maalala mo, sayang. Sabi ng ganun, pambihira, ganito pag ginagawa namin. Ganun. Ang dami mong alaala doon. Pero pagdating sa langit, lahat nun bago. Lahat bago. Kaya nga, pagdating sa langit, ay walang pastor, wala apostol, wala yung fivefold, walang mag-asawa, walang magnanay, walang magtatay. Lahat magkakapatid. Bago lahat ang memory nun. Hindi mo po pwedeng sabihin, uy, ikaw yung nanay ko doon Hindi. Hindi na. Burado na lahat yun. Bago na. Praise God. Bago na lahat. But the thing is, pwedeng parang magkapatid tayo Talagang bago everything. Kaya nga, kung may nanay ka, may tatay ka rito sa lupa, ipadama mo na lahat at ibigay mo na ang pinaka-the best mo. Kasi habang buhay lang yung relasyon yung dalawa. Pagkatapos noon, pag sa langit, magkapatid na. Praise God. Hello, amen? Sabi nung isang bata na taga Batangas, ay sa amin sa Batangas ay sabi niya, ibang klase sa Batangas. Bakit? Ay namatay na, binibigyan pa ng responsibilidad. Bakit? Ang nung patay na, ang sasabihin ay halimbawa, Jeric na lang. Ay ka, Jeric. Pangit. Wag yan. Wag na. Juan na lang, wag. Juan. Kasi pangit Patay. Ikaw, Juan. Sabi niya, ikaw ka. Siya na nga, si Juan ang namatay. Bibigyan pa ng responsibilidad. Ay bantayan mo ang iyong anak. Pati ang iyong asawa huwag mo silang pababayaan. Patay na, binigyan pa ng responsibilidad. Di ba? Mas maganda yung tono ng bata. Gusto niyo ipadala ko sa inyo? Praise God. Kaya nga, mali Yung communication, binuhay nung wala ng pag-asa. Communication is so important. Hello? Andyan po ba kayo? Kaya dapat sa communication, nagkakaliwanagan. Huwag niyong gagayahin yung komunikasyon ng isang ngungo na pumunta sa bilihan ng pabango. Matawa na si Bong Alam na niya Sa bilihan ng pabango. At pagkatapos noon, sabi niya, alam niyo sa bilihan ng pabango, di ba may mga taster doon? At may mga taster doon, ako saan? Tester, hindi taster. Tester. Praise God doon. Tapos in-spray. Ay sabi nung ngungo, sabi niya, alimango. Alimango. Sabi nung sales lady, hindi yan alimango. Alimango. Hindi yan alimango nga. Alimango. Hinawakan niya yung pabango. Akala naman nung sales lady, kung anong gagawin, nagagawan sila. Alimango. Sabi ng sales lady, hindi alimango. Nagagawan, bumagsak yung pabango. Basag. Sabi niya, alimasag. Una, alimango. Ngayon, alimasag. Kilitain nyo na lang. Kilitain nyo na lang. Yan. Praise God. So, communication is so important. Right? Praise God. Hallelujah. Kaya ayusin. Sa relasyon, mahalaga ang komunikasyon. Praise God. Pag-uusapan natin ngayon, ika-apat ay sino? Pilipino ang pag-uusapan natin. Ang ika-apat ay pakibasa. 1, 2, 3.
Pakilabas. Janjararan. Pakilakas. Yan po ay isang Pilipino. Kasize ng katabi mo. Praise God. Si Sakeo. Sino si Sakeo? Nung makilala niya si Jesus, ang Sakeong ito, hinandog ang lahat. Halos lahat. Handang ibalik ang lahat ng kinita niya na nakuha sa pandaraya. Praise God. Nakuha sa pandaraya lahat kasi chief tax collector. Ganda ng buhay. Pero may kulang sa kanya. Doon sa babasahin natin sa kanya mamaya. May kulang sa kanya. Hinanap niya si Jesus. Kaya nga, lagi kong sinasabi, ang pera hindi yan makakapag-satisfy. Hindi yan, lahat ng may pera, kahit bilyonaryo na yan, kahit trilyonaryo na yan, still walang contentment. Wala pa rin contentment. Praise God. Kaya only Jesus can give that contentment. Amen? Kaya nga pag may mga problema ka sa buhay, problema sa pera, huwag lumayo sa Diyos. Bakit? Lalong masasakit sa ulo. Mas lalong masakit ang mga problema mo sa buhay. Lalong lalala pag hindi mo i-involve ang Panginoon. Si Sakeo, natagpuan niya ang kaligtasan. Nakamtan niya ang kaligtasan. Amen? Pinakita niya ang totoong pagsisisi. Yung repentance talaga sa kanya. Bakit? Imagine, hindi naman siya dinili. Siyang nagkusa na nagrepent. Biruin mo, umakyat sa sycamore fig tree. Masakit yun Merong proof kasi na ikaw talaga yung nagsisi. Ang totoong nakaranas ng kaligtasan. Kita yan, hindi mo maitatago. Yung prueba na ikaw talaga ay totoong lumapit at nagpakumbaba sa Diyos. Repentance is a blessing. Bakit? Because it allows us to grasp the depth and love of God. Aandar din yan. Yan. Sige pa. Go. Yan. Oh, go. Asan na? Labas. Yan. Bakit di lumalabas dito? Mali ang binuksan? Yes. Praise God. Kaya, ipinakita ni Sakeo ang totoong pagsisisi. Kaya nga, ang totoong pagsisisi, obvious yan, kita yan. Hello, amen? Iba yung nagsisi sa nanisi. Praise God. Repentance is a blessing because it allows us to grasp. Para anong maunawaan mo? The depth and love of God. Praise God. Kaya pag nagrepent ka, lalalim ka sa Diyos. Pag ikaw hindi lumalim sa Diyos, delikado. Amen. Paglalaroan ka ng demonyo. Ang demonyong, sabi ng Bible, pagdating sa demonyo, ay labanan mo ang demonyo. Ano sabi ng Bible sa pagdating sa demonyo, ang diablo? Labanan mo ang diablo at ikaw ay lalayo. Siya ay lalayo. Oh, praise God. Pagdating sa demonyo, labanan mo. Pero pagdating sa tukso, hindi sinabi ng Bible na labanan mo ang tukso. Hindi mo rin sinabing layuan mo ang tukso. Kanta yun. O tukso, layuan mo ako. Hindi. Ano ang sabi? Iwasan mo. Iwasan mo. Ginawa yan, ni Joseph. Alala nyo? Yung asawa ni Potiphar. Magandang tindig ni Joseph. May itsura din yung asawa ni Potiphar. Maganda. Nanunukso. Biruin mo, hubaran ka sa harap-harapan. Pakitaan ka sa harap-harapan. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin, tinukso kasi ako . Hindi. Anong ginawa ni Joseph? Tinakbuhan. Nahila yung towel. Kaya pag ikaw tatakbo sa tukso, iiwasan mo ang tukso, siguraduhin mo na hindi ka lang nakatawel. Nakuha Nagawan siya ng kwento. Kaya ang tukso ay hindi nilalabanan, iniiwasan. Alam mo na pagdating dyan sa lugar na yan, matutukso ka, hindi mo pa iiwasan. Nakaharap ka sa demonyo, sasabihin mo, ay nako, hindi. Iwasan mo, alam mo hindi mo kaya yun . Iwasan mo na. Iwasan mo na. Mahirap magbabad. Katulad kay Samson. Si Samson, laki-laki Lakas-lakas ni Samson Ang bihira. Hinarap niya si Delilah pagdating kay Delilah. Pinaglaruan niya Pinaglaruan niya yung tukso Pinaglaruan niya. Anong nangyari sa kanya?
Praise God. Muntik na, hindi lang muntik, nasira talaga. Buti nakabalik pa, nakabawi. O, yung pinakahuli niya, na bumalik ang kanyang lakas, ay giniba niya ang post office. Yeah. Praise the Lord. Glory to God. Buti nakabalik. Hello, amen? Oh. The first to apologize, kaya nga matuto na kung saan, pag may kasalanan, magsisi. Praise God. Hindi magpaliwanag, magsisi. Totoong pagsisisi. Amen? At sabi dito, the first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. The first to forget is the happiest. Wow! Praise God. Ang ganda ba yan? Bless ba kayo dyan? Ano yan? The first to apologize. Kasi minsan, the three sweetest word to say is, I love you. But the three hardest word to say is, I have sinned. I repeat, the three sweetest word to say is what? I love you. I love you. But the three hardest, pinakamahirap na sabihin, word to say is, I have sinned. Nako po. Kaya nga, sabi, the first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. Kaya kung marunong ka magpatawad, lakas mo ha. But the first to forget is the happiest. Amen? Sabi ko kay Mika nung nakaraang linggo ba yun, Mika? Mika, hindi ka ba makatulog? Naalala mo yan, Mika? Hindi ka ba makatulog? Bakit po? Hindi, kung hindi ka makatulog, tuturuan kita. Sabi ko, bawat isa, pag hindi kayo makatulog, tawagan nyo yung pinagkakautangan nyo. Yung mga hirap matulog, meron ba kayo dyan? Pag hindi kayo makatulog, tawagan nyo yung pinagkakautangan nyo. Bakit? Sabi, ano po kinalaman nun? Tawagan mo yung pinagkakautangan mo, sabihin mo na hindi ka na makakabayad. Siya ngayon ang hindi makakatulog. Siya ngayon hindi makakatulog. At ikaw ngayon, masaya ka ngayon. Makakatulog ka na. Pero yung tinawagan mong pinagkakautangan mo, pag ginawa nyo yan, bahala po kayo sa buhay nyo. Praise God. Forgiving oneself can be one of the hardest things to do. Why? Because it requires acknowledging one's own mistake and taking responsibility for them. Isa yan sa bagay na dapat mong gawin. Kung may nakakakilala sa sarili mo, ikaw mismo. Praise God. Kaya nga, kung alam mo at nagpapatuloy ka sa kasalanan, patawarin mo ang kasalanan sarili mo. And then, ano yun? Acknowledge mo na talaga may mali ka. Kasi mahirap humingi ng tawad nang hindi mo kinikilala na ikaw ay nagkakasala. Tama? Luke 19, magbasa tayo, magsimula tayo. May gagawin ako mamaya. Buti pumunta rito sa harap si Jeric. Ikaw ang napili ko. Ayan. Praise God. 19 verse 2. Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. Mukhang malito. Ba't ganito? Hindi yan 19.2. Mali yan. Mali yan. Nakita ko na yan. Sa verse 3 na lang natin simulan. Pero mali yan, yung verse 2 na yan. Oh. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita. Bakit? Dahil siya ay ba't hindi niyo masabi? Ilakas niyo naman, sabihin niyo naman. Dahil siya ay? O sabi ko sa inyo, Pilipino yan eh. Dahil siya ay? Pagpandak, hindi? Yan. Verse 4. Kaya't patakbo siyang nauna sa daan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pag medyo maliit ka talaga, pagsabayan sa lakad, ang bilis mong humakbang, pero matagal kang makarating. May siya ba? Bilis mong humakbang, pero matagal kang makarating, di ba? Praise God. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya. Pagtakbo niya ay inunahan niya si Jesus eh. Dinaanan niya, pagkatapos umakyat siya. Bakit? Gusto niyang makita at mapansin siya ni Jesus. Praise God. Alam mo, etong mayaman to si Zaccheo ha. Ang makikita niya, mayaman to ha. Siya ang naghahabol kay Jesus. Tingnan mo yung katabi mo. Siya ang hinahabol. Praise God. Ang hirap matagpuan niya. Sabihin mo nga, ang hirap mo matagpuan ha. Ang hirap mo matagpuan. Dali, sabihin mo nga, ang hirap mo matagpuan ha. Praise God.
Hallelujah. Kasi ngayon, akala mo ba, may mga tao ngayon, akala mo siya ang kailangan ni Jesus no? Samantalang, hindi ka naman, sa totoo lang, hindi naman tayo kailangan ni Lord Oh. Pero ang ginawa niya, inialay niya sarili niya mismo. Hinabol niya tayo Sino ka? Hindi ka sikat. Sikat chuboy ka. Praise the Lord. Hallelujah. Pero itong mayamang ito, ang ganda ng trabaho, hinanap niya si Jesus, gumawa ng effort, umakyat ng puno. Makita lang si Jesus. Verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Sakeo. At sinabi, Sakeo, bumaba ka agad dyan, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong buhay, sa iyong bahay, baba ka kagad dito. Praise the Lord. Pinagsabihan siya. In short, napansin yung kanyang effort. Gumawa ka ng effort. Ngayon, panahong ito, in this year of reset, pag may effort ka talaga dyan, ay makikita mo ang totoong pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen? Praise God. Verse 5, nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Wow! Bakit? Kasi napansin yung effort niya. Why? Bakit napansin? Totoo Pag tunay ang effort mo, hindi po pwedeng hindi mapapansin ni Lord. Hindi natin kayang lokohin ang Diyos. Hello? Amen! Kaya pagkatapos nun, sabi niya, baba dyan. Bakit? Punta ako sa bahay niyo. Punta ako sa bahay niyo. Praise God. Gusto mo bang maranasan yung ganon? Gusto mo bang mapansin yung effort mo para kay Lord? Gusto mo bang mapansin ka? Praise the Lord. Kung gusto mo mapansin ka, magpa-late ka. Hindi. Mali. Praise the Lord. Kung gusto mo mapansin ka, mag-ayos ka. Gusto mo mapansin ka, mag-ayos ka. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Kasi may ginawa siyang iba Kakaiba At sabi niya, alika, punta ako sa bahay mo. Pinakamaganda sa lahat ay maimbitahan o makapunta si Jesus sa bahay mo. Paano siya makakapunta? Ngayon, alam mo to ngayon, allow mo ngayon, bakit hindi mo imbitahan isama si Jesus mamaya pag-uwi sa bahay niyo? May 3 yata ang time. Paano ko isasama? Pala mo. Saan ka galing? Sa church. May natutunan po kami. Alam nyo, kailangan po pala talaga makilala natin si Jesus. Share mo. Dala mo si Jesus sa bahay niyo. Baka mamaya until now, hindi pa alam na ikaw ay nag-church. Share mo. Nagalit po siya sa akin Hindi naman yan tuwing sharean mo, magagalit Hindi naman niya akong papansinin Hindi naman sa tuwing sharean mo hindi kanya papansinin Gumawa ka ng paraan. Natatakot po ako Nakakatakot ba yung mga mahal mo sa buhay? Baka pagalitan ako baka lang yan tao naman yung sharean mo Anong ibig ko sabihin? Lahat ng mga alibis mo, tanggalin mo. Praise the Lord. Kung gusto mong maranasan, bakit? Ipakilala mo ang Panginoon. Kung mahal mo ang mga mahal mo sa buhay, ipakilala mo kasi siya lang talaga ang kaligtasan sa mundong ibabaw na ito. Hello, amen? Sabi mo, walang mangyayari talaga. Mapapahamak ang ating mga mahal sa buhay pag hindi nila nakilala ng lubusan ng Panginoong Hesukristo. Hello, amen? Praise God. Kaya tuwan-tuwan tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Tuwan-tuwa si Sakeo. Sa pagdating ng verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Una, na mararanasan mo pag nakilala mo si Lord at napalapit ka sa Kanya, mapapansin ka ng iba. Buhay pa ba kayo? May makakapansin sa'yo. Pero ang pansin na yan, kalamitan nga, negative Kalamitan negative. Kasi, mabait na siya. Nagbabago na siya. Huwag mo kong subukan. Kasi, manda ka, sige subukan mo. May mga ganun. Kasi sinong mga nagbubulong-bulungan yung mga marites? Noon pa yung marites na yan. Nagbulong-bulungan. Nakituloy siya sa isang makasalanan. Nagbulong-bulungan. Si Jenny, umate. Sino kasama? Si Cheryl? Totoo ba? Bakit si Hannah ba? Nakikita nyo?
May mga ganyang bulong-bulungan eh. Oh, may ganyang bulong-bulungan. Kaya nga, kung sa bulong pa lang na-open ka na, paano na sa sigaw? Di ba? Bahala na kayong mintindi sa pinagsasabi ko sa inyo. Kasi bakit? Bawat isa ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Magtaas nga ng kamay yung may problema rito. Taas ang kamay. Yung may problema. Praise God, salamat sa Diyos kasi si Cheryl walang problema, si Hannah walang problema, si Dave mukhang walang problema. Yung dalawa, wala kayong problema. Siguro kayong dalawang problema. Kasi mahirap yun. Sabi ko, lagi ko sinasabi, pag wala kang problema, definitely ikaw ang problema. Walang persecution, walang crisis, lahat, meron, nakakaranas. May shaking na nangyayari. Ang Thailand, siniyay. Taiwan, May shaking na nangyayari. Andyan po ba kayo? Amen? Gusto ko ipaliwanag yan. Kasi may mga problema talagang dapat mo Praise God. Magiging generous ako ngayon. Ako ay magbibigay. Pero, ang aking bibigyan ay si Jeric. Jeric, halika. Bibigyan ko siya. Magpapa-soft drinks ako kay Jeric. Umiinom-inom ka naman ng soft drinks, di ba? Umiinom ka ng soft drinks? Opo, yan kayo ko napili ko dyan. Yan ka. Dito ka, Jeric. Dito ka, Jeric. Yan, dito ka, Jeric. Ang tanging gagawin mo, Jeric, tumingin ka dito. Ang gagawin mo ay gagayahin ako. Kung anong gagawin ko, gagayahin mo. Sigurado ka? Praise God. Ito lang. Huwag mo isara. Hindi ko naman... Pinigilan Pinigilan niya eh. Pero, nangyari. Anong ginawa namin? Na-shake pareho. Tama? Tama? Sumabog ba ito? Sumabog ba yun? So, ang problema pala, hindi shaking. Ang problema pala, laman. Sinek pareho eh. Sinek pareho. Pero, tingnan mo. Mamaya na, Brother Ronald. Mamaya. Ayan. Mamaya, yung map. Mamaya. Anong problema? Basa siya. Anong problema? Parehong sinek. Ito hindi sumabog. Pero yun ba't sumabog? So the problem is, it's not shaking. Yung content, yung laman, yung nasa loob. Yung nasa loob ang problema. Ito. Gusto niyo pa na isa? Tapos dito kayo sa gitna? Tapos dito sa gitna? Ang problema, puso. Yung laman ng puso ang problema. Na pagdating ng shaking, may mga problema sa buhay. Hindi naman lahat ng may problema. Malalaking problema yung sumasabog eh. Nagtitiwala pa rin sa Panginoon eh. Amen. Pero bakit yung iba bumibigay, sumasabog? Puso ang problema. Amen. Puso ang problema. The problem is, maputik na ngayon dito sa harap. Yan, sige, punasan na natin. Yan, praise the Lord. Glory to God. Pinagawa ko to sa Nueva Ecija kahapon eh. Matigas lang ulo nung kapartner ko eh. May edad na kasi.
Praise God. Bishop kasi, kaya may... Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Ang daming paliwanag. Sabi ko, gayahin mo lang ako. Sabi ko, gayahin mo lang ako. Gayahin mo lang ako. Gayahin mo ko. Ayan. Tingnan mo. Pero bakit sumasabog? Alam mo bakit minsan, pagdating sa shaking, may sumasabog? Kasi dapat talagang pasabugin. Inaalaw ni Lord na ilabas talaga yung dapat ilabas. Bakit? Para maayos ka. Kaya pagdating ng mga problema, may mga bagay-bagay na sumasabog, umaapaw. Oh. Di ba? Natapon. Kasi kailangan talagang itapon yun. Kailangan talagang itapon yun. Kailangan talagang alisin yun. Kailangan talagang makinig kayo. Kailangan makinig kayo. Yan talaga ang dapat. Pagdating ng shaking, kailangan, ayan o. Sige na, Brad. Thank you. Kung gusto mo, ganyanin mo ulit. Sa'yo na yan. Praise the Lord. Dapat, sabi nito, sana ako na lang yung sa soft drink. Praise the Lord. Kasi sabi nito, hindi na ako uminom ng soft drinks pag nakikita ni Apostle. Praise God. Sana matuto tayo rito. Lahat dumadaan sa crisis, lahat dumadaan sa shaking, lahat dumadaan sa pagsubok. Huwag matigas ang ulo. Ilalabas ni Lord ang mga bagay na dapat ilabas. Praise God. Para ang matira, yung parang eternal, not temporal. Praise God. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Paano ka makaka-recover ng itinatago na? Pero, kaya nga nakakabuti talaga yung shaking eh. Praise God. Kaya ayusan ng puso. Ito yung panahon. Mga kapatid, etong year na ito, lagi kong idinideklara ngayon na talagang merong breakthrough mangyayari sa atin. Pero doon sa mga tama ang puso. Kung ayaw nyo maniwala, wala ka. Pero kung praise God. Ako, ang Diyos na ito na pumili sa akin, praise the Lord, at tumawag sa akin, kailanman, hindi ko siya tatalikuran. Kailanman, ayan, Lord, hallelujah. Panginoon, pinipino mo kami. Faithful people, fruitful people, praise the Lord. Obedient people, Lord, makaka-breakthrough kami. Amen? Hindi natin hahabulin ang pagpapala. Ang pagpapala ang hahabol sa atin. Mamili ka. Parang ganito. Alam nyo, pag ang liwanag nasa una, ang anino nasa likod. Wala yatang nakikinig. Pag ang liwanag nasa una, ang anino nasa likod. Pag ang liwanag nasa likod, ang anino nasa una. Anong gusto mo? Anino nasa likod o anino nasa harap? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Bakit? Kaya nga, ang liwanag, siyempre si Lord. Yung aninong yon, ilagay natin na pagpapala. Pag nauuna pala ang liwanag, ang pagpapala nasa likod. Hindi ikaw ang humahabol doon sa pagpapala. Ikaw ang hinahabol. Tumakbo ka, hindi mo matatakasan yung anino mo. Kahit saan ka pumunta, nakasunod yun. Ang blessings, susundan yan kung meron kang liwanag sa unahan. Pero, pag ang liwanag nasa dilim, ay nasa likod, ikaw ang humahabol, susunod-sunod. Kaya, hanggat di mo nakikilala talaga ng lubusan si Lord, walang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Yes, hindi ko sinabing wala kang pagpapala, but the thing is, yung talagang breakthrough, hindi mo talaga maaabot. Hindi mo talaga. The moment na hindi ikaw, sunod ka man ng, it can be, meron kang natakpang pagpapala. Yan, susundan mo yan ng susundan. Mapapagod ka. Pero ibang usapan. Yung alin, ikaw ang sinusundan. Praise the Lord. Saan ka man pumunta, hindi hihiwalay yung anino mo. Saan ka man pumunta, hindi hihiwalay ang biyaya at pagpapala mo. Amen. Praise God. Kaya, sabi ko nga, praise God. Ako ang pastor nyo. Lagi kong sinasabi to, para sa mga nagdududa at matitigas ang ulo.
Pag iba ang sinusunod nyo, tingnan natin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya, ang dapat mong sundin, hindi kaibigan mo. Kaya nga sabi ko, pumili ka ng mga 5 tao na kasama mo lagi. Pag mali yan, sama-sama kayo mapapahamak. Hindi ka agad. Kasi may bunga yan eh. Praise the Lord. Pero pag tama yan, hallelujah, sama-sama kayo mapapapala. Makaka-breakthrough. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Kaya ang mga naririnig na ito ay paalala at warning sa bawat isa. Hindi ito condemnation, but it's a warning to each and everyone. Kasi, praise the Lord, ito na yung panahon na kung saan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Kung dati-rati, kaya lalagyan, alam yan ni Bong at saka ni Jester. Dati-rati, praise God, makita nyo lang, magpe-preach, hindi ka lang tumingin eh. Tapos bumulin ka lang sa katabi mo, todas ka, anong gagawin na sa'yo? Yung gano'n, ma-rebuke ka, magbabago na, re-rebuking ka. Pero ngayon, ako nga nagpipilit ako ngayon, kahit nakikita ko nagbubulong-bulungan na, hindi ko na pinapansin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko kayo nakikita. Hindi ibig sabihin, hindi ko kayo nahalata. Andyan ba kayo? But the thing is, pag ako tumigil sa pagsuway sa'yo, sa'yo na yan. Praise God. Pero wala tayong mabibuild na relasyon. Praise the Lord. Ayaw mo makinig, pinagsabihan ka, nasa iyo yan. It's up to you. But the thing is, hindi masisira tong church na to. Even the gates of hell will not prevail. Magtatagumpay tayo sa bawat totoong kasama. Amen ba? Praise God. Ayaw mo maniwala? Makikita mo yan later. Makikita mo yan later. Praise the Lord. Amen po ba? Praise God. Ako ngayon, natutuwa ako. May ginawa ngayon na bago sa Mindoro. Kaya ipapadala natin si Bong. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganda nang nangyari sa Mindoro. Ako, tuwan-tuwa ako, na-share ko ngayon. Kasi bakit? Alam mo ba, ang Burgos? Nakarating ka na sa Burgos? Sa Burgos. Ngayon, mayroon simulan sa Burgos. Kanina, ang worship service sa Burgos, yung mga taga-Ligaya nagpuntahan sa Burgos. Sa Sunday, yung mga taga-Burgos magpupuntahan naman sa Ligaya. Kaya magsasalita ng ganyan, magsasalita ng ganyan. Kaya sabi ko, uy, very good Ang ganda nung naisip na yun Praise the Lord. Hello, amen? At mukhang yung mga nakasama din namin sa Mindoro, mukhang talagang gustong bumalik. Bong, gusto mo bang bumalik sa Mindoro? Bukas, balik ka na Praise the Lord. Glory. Kasama nga namin si Bishop Larry kahapon Sabi namin, nagkukwentuhan kami. Sa sasakyan pa lang, sinasabihan ko si Bong Sabi ko, Bong, masaya ba tayo sa Mindoro? Kasama namin kasi si Bishop Larry. Sabi ko, grabe, saya namin. Sabi, bakit kaya tayo masaya? Hindi natin kasama si Bishop Praise the Lord. Very smooth ang nangyari. Praise God. Ang ganda ng pangyayari. At mukhang pati yung mga nakasama namin from Nueva Ecija, ay pag niyaya mo yan sa next year, babalik din siguro sila. Praise God. Bakit? Hindi man magandang tulugan, pero maayos ang ginawa ng Panginoon. Praise the Lord. Amen? Yun ang pinakamaganda sa lahat yun ang pinakamaganda sa lahat Praise God. Hello, amen? Parang yung ginawa natin, may mga ginagawa tayong bago ngayon at gagawin natin pagpapatuloy. Nung last December, nagpunta tayo ng Baguio. Parang hindi nyo alam. Praise God. Ngayong December, ay pupunta naman tayo ng Bigan, Ilocos Sur. Totoo yun. Totoo yun. Nagko-contact na nga ako. Andiyan nakakonect si Jojo, di ba? Pwede nating kunin. Praise God. I-reserve na. Kasi may dalawang ganda nung plano ni Bong, ganun ang bibilin na na van Yung high ace na bago commuter, 15 seater, ganda, may dalawa yung kanang. Tapos meron na rin si Bong noon sa December, praise God. Hallelujah, ilang sasakyan tayo. Kahit 50, pwede. Andyan ba kayo? Praise God, hallelujah. Saya kaya nun. Pero, kailangan kasi, pare-parehas yung laman Kasi pag hindi hindi iba, sasabog Sasabog. Magkakalat. Nagkalat Kalat Yung sasabog. Praise God. Kaya nga, kailangan, iayos yung laman. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan ang nangyari kay Sakeo. Naayos
Tuloy natin. Lahat ng verse 7, nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Zakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ito na Ito na, magandang ano. Ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan, mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Sandali. Pag hindi tama ang puso, sabog, tapon. Pero pag naitama ang puso, iba ang sabog niya. Ito ang sabog, Sabi niya, walang preaching. Walang preaching na ginawa si Jesus. Ano sabi lang niya? Zakeo, baba ka dyan. Tutuloy ako sa bahay niyo. Ganun lang narinig. Pagkatapos nun, sinabi sa kanya, sabi ni Zakeo, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahating ng aking kayamanan. Sino yung gustong nandoon noon yung pangyayaring yan? Sabi niya, ilan sa kayamanan niya? Kalahati. Karamihan naman yung iba, nahahati ang kanilang isip at buhay dahil sa kanilang kayamanan. Eto, iba. Kalahati ng aking kayamanan, ipamimigay ko. Nakakilala lang siya, pambihira, kalahati. Yung iba, dahil sa kayamanan, nahahati ang puso. Huwag ganun. Praise God. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Aminan lang. Nasubukan mo na bang mandaya? O wag na lang, magkasala ka pa. Diba? Pero isipin mo, yung nadaya mo, ibabalik mo ng 4 times. Tahimik kayo lahat. 4 times. Nakakamangha talaga yan, Pero yan, totoo sa puso ni Zakeo yan, Sabi niyo, 4 na beses, ibabalik ko. Grabe. Ano pa? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito sapagkat anak din niya ni Abraham ang taong ito. Ang bihira. Praise the Lord. Dahil doon, walang preaching. Pambihira, sinabi lang, sasama ako sa bahay niyo. Walang preaching. Nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Walang preaching, may pagbabago na kung kalahati ng kayamanan ko ipabibigay ko. Lahat mga nadaya ko, 4 times ko isosole. Wow! Isa yan. Biro mo sa 6 na klaseng tao, ito yung number 1 na positive ngayon. Dating masama, dating makasalanan, dating ang walang ibang hinangad kundi kayamanan, ngayon ipinamimigay naman ang kanyang kayamanan. Bakit? Natagpuan ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Amen po ba? Kaya kung meron tayong dapat iayos ngayon, mga kapatid, ay yung loob. Yung loob. Praise God. Hello, amen? Etong dapat, yung loob. Kasi ang dapat na magdikta ay yung loob. Lalabas yan. Out of the, yung belly mo. Lalabas yan mula sa It will flow. Pag tama ang loob, lalabas yan, tama. Pag mali, tatapon yan. Isi-shake ka. Bakit? Para itapon. Para sa ganun, magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Praise the Lord. Amen? 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 Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ito yung panahon na kung saan unti-unti na yung loob ay kung mali, lalabas. Kaya, ayusin ang loob. Ayusin ang puso. Hayaan mo na ang banal na Espiritu ang siyang kumilos para yung loob na to ay ma-expose at mabago. Bakit? Hallelujah. Ito punong-puno ng kayamanan, pero ginanon niya. Sa palagay mo, hindi lalong pagyayamanin si Zakeo? Praise God. Lalong pagyayamanin yan. Praise God. May sinabi nga ako kay Bong, kasi mayroong pinagkakakitaan. Okay lang ba yun, Bong? May pinagkakakitaan niya, nag-invest yan sa lending. Sabi, meron po ako, sa Mindoro kami nag-usap Meron po ako lending. Sabi ko, wag yan, Brad. Bro, wag yun, kako. Wag sa lending. Bakit? Hindi ka talaga sa lending, kako, hindi talaga nakakatulong yan.
Pahirap yan eh. Pahirap yan. Kaya kung ang business nyo, lending, wag. Kasi may balik yan eh. May balik yan. Pahirap yan. Natulungan mo nung nangailangan lang doon. Pero pagdating sa bayaran, nako, kawawa eh. Lalo na, kung 5-6. Pag 5-6, ilang percent yun? 20%. 20%. Pahirap yun. Pahirap yun pag ganun. Hindi talaga. Ayaw ni Lord ng ganun. Kaya sabi ko, wag lending, baguhin mo. Sabi niya, sige po, pag ganun. Pero pag sabi ko, sige po, nakita ko kay Bong na mukhang hindi naman talaga susunod si Bong. Hindi, pero may nangyari, may ginawa si Lord sa kanya. Yung kanyang pinag-investan na lending ay nagka-problema, tama ba? Pinag-pray mo. Oh. Kaya nga, in short, nagka-problema. Yun lang. Di ba? Nagka-problema. Tama, nagka-problema. Praise God. Binabalik na yung pera sa'yo. Oh, praise God. Kaya ngayon, magkakaroon siya ng bagong business. Magugulat kayo dyan. Praise God. Meron siyang, praise God, BK. Bong Kapihan. Bong Kapihan. O kaya, kung ganun, BK pa rin. Ayaw mo ng Bong Kapihan, parang pangit ang tunog? Bonggang Kapihan. Oh. Kapihan. Bonggang Kapihan. Oh, praise the Lord. Kasi, yun ang kanyang sinasabi ngayon. Yan ang kanyang sinasabi ngayon. Na sabi niya, kasi nanggaling kami ng Nueva Ecija kahapon, sabi niya, ang ano po, may mga kausap po ako ngayon, magtatayo kami ng kapihan. Oh. So, in-encourage ko kayo, kahit yung mga empleyado kayo, mag-business kayo, mga kapatid. Nako, mag-invest kayo sa business talaga. But the thing is, you need to involve God in your business. Pag sa inyo lang yan, nako, you can work hard, but the thing is, ang bunga hindi ganun kasi hindi may ni-involve si Lord eh. Kaya kailangan not just working hard, but work smart. Praise God. Hello. Amen? Praise God. Involve God. Dapat ganitong edad, hindi na ako nagtatrabaho, may business na ako. Praise the Lord. Amen? Praise God. Hindi na yan. Ganitong edad, Rayan, kamo. Hindi na ako sa Navy. May sarili na akong submarine. Praise the Lord. May sarili na akong submarine. Kasi ang assignment niya, submarine ang assignment mo, di ba, Rayan? Submarine, pambihira, oh. Sa submarine niya, sino gusto sumama kay Rayan? Oh, pambihira. Pambihira. Submarine, ang destinasyon saan? West Philippine Sea. Naku po, pambihira, oh. Pambihira. Kaya mga kapatid, mangarap tayo. Pero masarap kasama sa pangarap. Ka-espiritu mo, kapuso mo, kapamilya mo. Praise the Lord. Amen? Hindi. Alam niyo po, yung lahat, yung mga inilabas sa Egypt, ang nakakalungkot, hindi nakasama sa promised land eh. Walang ginawa yung kundi magreklamo. Walang ginawa yung kundi magbulungan. Walang ginawa yung kundi matigas ang ulo. Nakapasok ba sa promised land? Hindi. Buti na lang, merong JC, Joshua, Caleb. Praise the Lord. JC yun eh, no? Yun yung typology nyo, no? JC, Joshua, Caleb. Praise the Lord. Naka-breakthrough yung Joshua generation. Pasok sa promised land. Kasi kailangan kapuso. Praise God. Amen. Amen. Kailangan na yan, no? Tama ang loob. Kaya, verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Praise God. Mangangarap tayo, mangyayari ang pangarap natin, involve si Lord sa buhay natin, siya ang sentro ng ating buhay, magtatagumpay tayo, may mangyayari. Praise God. On this 22nd, ngayon pong May ay 22nd anniversary ng church, ng ABCI. Kaya nga magkakaisa tayo. Ang challenge ko lagi, di ba, nagtanong na ako noon, sinong willing? Dahil sabi ko, nag-challenge ako sa inyo, nang magdala kayo ng 3. Kung hindi kayo ng 3, 2. Kung hindi kayo ng 2, 1. Pero at least 1. Kasi yan yung parable of the talent. 3 ang binigyan. Yung iba binigyan ng 5, iba binigyan ng 2, iba binigyan ng 1. Yung 5 na doble, yung 2 na doble. Yung 1 hindi, walang ginawa eh. Kaya huwag ka doon sa isang yun, na walang ginawa. Magkaroon ng effort. Nga ang harvest event natin, sa last Sunday, mag-invite ka.
Pag wala kang gustong sumama sa'yo, bitbitin mo. Praise God. Gumawa ka ng effort. Praise God. Pero yung bibit-bitin mo, make it sure na tututukan mo, magpapatuloy yan. Hanggang sa anniversary natin, praise God, every Sunday, bit-bit mo yon. Bakit? Plano ko po, pagkatapos ng anniversary, magkakaroon po tayo ng encounter. I'm planning, pinagpipray ko, magkaroon tayo ng encounter. Bago pumunta ng Dumaguete, magkaka-encounter. Praise the Lord. At pagkatapos nun, meron tayong bagong training after that. I-revive natin po yung training natin. Pero huwag kayong mag-alala, wala ng exam. Praise the Lord. Kakaroon tayo ng SOB. Hindi. School of Believers. Papan sa ulo natin kay Bong. Praise God. School of Leaders. Bakit? Kailangan natin mag-train dito ng mga leaders. Nasa puso ko talaga yan, maghanap yung mga tinatawag magpastor. Katulad ni Bong, ni Jester, at ang iba pa. Praise God. Bawat isa ay qualified. Basta't marunong mag-response sa ating Panginoon. Amen? May Jester na magre-response, pwedeng Jeric na magre-response, pwedeng Bong na magre-response. Praise God. Ano kaya kung Rayan ang pastor sa Navy? Praise God. Praise the Lord. Praise God. Siguro, lalong matatanggap nila yung preaching mo kaysa sa worship leading mo. Pinaghandaan ka ni Jester talaga kanina, tinaasan pa, nakatunga nga sa akin nung kumanta ka. Sabi ko, hindi, nagbibiro lang si Rayan noon. Hindi yun talaga ang boses ni Rayan. Biniro ka lang. Hindi talaga yun original na boses na Rayan. Ibang klase yan. Praise God. Pero, hallelujah. Pag duet din mo si Mika at saka si Rayan at saka si Joy, para sila yung Coke na sinake. Yung tatlong, si Joy, si Mika, si Rayan. I-shake mo yung Coke, anong mangyayari? Sabog. Praise the Lord. Hallelujah. Yung mga tinatawag ng Panginoon, it's time. Kaya magpuproduce ngayon ang Panginoon ng mga leaders dito. Willing ka ba? Praise God. Willing ka ba? Willing ka ba, Jenny, na maging leader ng Lord? Praise God. Ikaw, Cheryl. Ikaw, Hannah. Willing ka bang umaten ng linggo? Praise God. Praise the Lord. Hello. Amen? Praise God. Kasi ibang usapan nyo, saan mo pagagamit ang buhay mo? Saan mo pagagamit? Praise the Lord. Amen? Praise God. Kaya magkaroon tayo ng pangarap. Magugulat kayo. Kikita nyo, tumatayo rito si Marvin. Sumusunod, si Rod. Praise the Lord. Kasi overcome yung problema. Mangarap. Amen? Ito ang encouragement ko sa inyo. All our dreams can come true. Praise God. If we have the courage to pursue them. Kasi pag tama ng loob, mangarap tayo. At yung pangarap natin, mangyayari yan. Walang sumagot. Magkakaroon yan ng katuparan. Praise the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, lesson to learn. Andi na. Mukhang isa lang matatapos ko talaga kasi tapos na yung lobat na. Lesson to learn, number 1. Pagsikapang makilala si Jesus, number 1. Kaya ngayon talaga, makilala mo talaga. Just like sabi ni Paul sa Ephesians chapter 3 verse 10, makilala ng lubusan ang Panginoon. Sabi niya, I want to know you more. Yan, praise God. Lord, I want to know you more. May kanta niyan, gustong-gusto ko yan. Lagi ko sinasabi yan, kay Gigi Villa yan. Kay Gigi Villa, ang lamig ng boses yan. 80s yan, 80s pa yan. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Praise God. Pero napapakinggan namin sa charismatic noon, kung kilala niyo yung singer na babae na si Gigi Villa. Yan, si Gigi Villa. That was 80s, early 80s. Early 80s. 82. Narinig ko yan. Kaya hindi lang 82 siguro nagawa yan. Baka 80 or 70s pa. Praise God. Makilala mo si Jesus. Pangalawa, kailangan mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na hadlang para makilala mo si Jesus. Just like what Zacchaeus did. Lahat ng hadlang, anong ginawa niya? Mas matataas. Pandak siya. Kaya natatakpan siya. Yung iba, pag natakpan, ay hindi. Titigil na lang. Pag natakpan, hindi na. Pero yung iba, pag natatakpan, gagawa ng paraan.
hahanap ng tutungtungan. Bakit? Para makita. Amen? Tingnan, pag magpapapicture, yung iba, ang liit na nga, ang hilig pa sa likod. Paano ka makikita? Pero kahit na nasa likod ka, di gawa ka. Tumungtong ka, makita ka. In short, may ginawa kang paraan. May kausap pa ba ako? Kaya gumawa ng paraan para maalis ang hadlang. Number 3, matutong magpakumbaba. Lalo na, kahit mayaman ka. Kasi minsan, ang mahirap magpakumbaba pag mayaman. Yung iba naman, hindi nagpapakumbaba, hindi naman mayaman. Mayabang. Kaya matutong magpakumbaba, huwag mayabang. Kahit mayaman, huwag din mayabang. Amen? Number 4, binibilisan ko na, ang pera ay hindi magbibigay ng kasiyahan. Sa totoo lang yan. Ang pera cannot satisfy you. Pero hindi ibig sabihin na ayaw ni Lord na magkapera ka. Hindi po, gusto ni Lord magkapera ka. Pero hindi, kahit ang dami mo ng pera, still kulang yan. Hindi ka pa rin masisiyahan. Walang satisfaction dyan. Hello, amen? Praise God. Number 5, ang bawat isa ay binibigyan ng pagkakataon para magbago. Makinig kang mabuti. Ang bawat isa, uulitin ko, nagbibigay si Lord ngayon ng pagkakataon na magbago. Praise God. Walang sumagot. Kala mo wala nang babaguhin sa'yo? Bawat isa, nagbibigay ngayon. Ang tindi nun Isang araw, bigla na lang si Zacchaeus. A day before na ma-meet ni Jesus, ma-meet ni Zacchaeus si Jesus, paano nang ginagawa niya? Pero bigla na lang isang araw na tauhan. Susundan ko si Jesus. Hindi ko siya makikita ang ganito. Gagawa ko ng paraan. Praise God. Sana, panalangin mo yung katabi mo, matauhan katulad ni Zacchaeus. Praise God. Nabigla na lang, isang araw, biglang, aagahan ko. Uunahan ko. Babawi ako. Ganun ginawa niya Zacchaeus Praise God. Anong ginawa niya? Inabangan Yung pag-abang, mahirap mag-abang sa totoo lang Subukan niyong mag-abang. Ako ayaw ko magantay. Lalo na yung makikisakay lang, siya pang iintayin. Pero mahirap mag-abang. Sabi niyo bakit? Ayaw Ulit. Isa pa. Saan mo abangan? Paano mo abangan? Kailan mo abangan? In short, may effort yun. Hindi lang yung pag-una. Inimbestigan muna niya. Saan kaya to? Nakibalita muna. Saan kaya ang itinerary ni Jesus? Nakibalita mo na yun. Hindi yung tsambahan. Hindi yung tsambahan. Na parang yung kwento nung isa na preacher. Sabi niya, pag ang gwapo daw nakapag-asawa ng pangit, swerte. Pero pag ang maganda nakapag-asawa, ang gwapo nakapag-asawa ng pangit, swerte. Pero ang pangit nakapag-asawa ng maganda, tsamba. Pero pag ang pangit nakapag-asawa ng pangit, sabi niya, ay hindi sumpa, nakalimutan ko tuloy. Hindi. Kapwa ko, mahal ko. Huwag niyo na intindihin yan, pampira. Huwag niyo na intindihin yan. Praise God. Narinig ko lang yung kanina habang nasa CR ako, may pinapanood ako Isang preacher Sabi niya, ang gwapo nakapag-asawa ng pangit, swerte. Ang pangit nakapag-asawa ng maganda, tsamba. Ang pangit nakapag-asawa ng pangit, kapwa ko, mahal ko, salbahe. Salbahe. Parang yung tatlo, sabi niya, may tatlong relasyon, klase ng relasyon. Yung una daw, walang ginawa kundi mag-aaway, ang relasyon na yun daw ay tulpo. Pero yung papawala na yung relasyon, papatay na ang relasyon, soko. Pero yung nagmamahalan at magandang relasyon, KMJS. Tatlong klase ng relasyon. Yan. Praise God. Kinuwentuhan ko kayo para hindi nyo makalimutan itong kwentong ito
Kasi 100% mukhang kakalimutan nyo yung itinuro ko. Praise the Lord. Kaya, pag may pagkakataon, magbago. Amen? Number 6, ang pagsisisi ay may kalakip na bunga. Just like what Zacchaeus did. Handa niyang isauli ang ika-4 na beses na mga dinaya niya. Dapat may prueba ang pagsisisi. Amen? Pataas po ang gagawin ni Lord sa atin dito. Kaya nga, alam niya, sinishare ko nga, sabi ko noon pa, All Saints Movement ang sinishare ko. Ang All Saints Movement, lahat yan. Kung alam ba, tayo, o 30, o 40, lahat dapat involved. Praise God. Walang maiiwan. Amen ba? At yung 14 yun, ang target, maging leader lahat. Hello. Amen? Hindi ko sinabing lahat maging pastor. Pero maging leader. Praise God. Amen? Pero kung lahat yung 40 ay naging pastor lahat, aba, praise God. Ang ABCI ay may 14 pastor. Praise God. Magkakaroon po tayo ng pag-angat. Meron pong gagawin si Lord ngayong taong ito. Nangangarap si Apostol, yes. Praise God. Tingnan nga natin, di ka kasama kung ganyan. Kung ganyan, tingnan natin. Kung ganun, di ka kasama. Bakit? Iba puso mo. Bakit? Kinukontra mo yung sinasabi ko eh. Pero kung naniniwala ka, praise God, mag-aayos ako. Yes, kabilang ako sa last days na to na gagawin ng Panginoon. Amen ba? May mga sudden na mangyayari. Hindi alam ni Esther na magiging queen siya. Pero may preparation na ginawa sa kanya. Buti na lang. May Mordecai na nag-train sa kanya. Itinrain siya. Bakit? Pambira. Ang dulo niya, palasyo. She became queen. Hello? Amen? Masaklap. Yung dating queen, nakaupo na. Tanggal, laglag. Sino? Si Queen Vashti. Bakit? Tigas ang ulo eh. Praise the Lord. Amen? Kaya huwag matigas ang ulo. Number 6 yan na pag-uusapan natin. Yung katigasan ng ulo. Promise, sa next Sunday, tatapusin ko tong preaching na ito. Praise God. Hallelujah. Amen po ba? Pero iniisa-isa ko at pinagtsatsagaan at sana'y may natututunan. Bakit? Kaya nga, focus. Nuulit ko. Kita tayo ni Lord. Alam niya laman ng puso natin. Praise God. Alam niya kung totoo yan. Na-expose yung rich young man. Na-expose yung hari na walang ginawa kundi puro kalayawan. Na-expose yung walang ginawa kundi mag-ipon para sa sarili. Na-expose. Pero ito ngayong nakakilala ng totoo sa Panginoon, na-expose din. Praise God. Kaya ngayon, expose natin. May shaking na mangyayari. Praise God. Pero yung shaking na yon, breakthrough ang magiging kapalit o katumbas nito. Bakit? Yung na-shake, natanggal yung dapat natanggal. Kasi yung bula, natanggalin talaga di ba? Pag nagluto ka ng bulalo, yung mga bula, kaya hindi niya papansin bulalo kasi may bula. Di ba tinatanggal yun? Bakit? Ano yun eh? Hindi pwede yun eh. Oo eh. Makakasama yun, hindi makakabuti. Di ba? Kaya tatanggalin talaga yun eh. Pag sinishake yan, tatanggalin. Kaya pag may mga shaking, may mga bagay-bagay na tinatanggal sa iyo. Pero pag may shaking na wala nang natatanggal, tama na kasi ang puso. Humanda na. Handa na yan sa pagpapala. Amen? Kaya tingnan mo ngayon, ang coke na hawak ni Jeric, pwede nang inumin. Tanggal ng bula. Praise God. Amen ba? Kaya sa pagtayo natin ngayon, be willing. Lord, tanggalin mo yung mga bula. Yung mga bagay na dapat matanggal. Lord, willing po ako. Tanggalin yan. Praise God. Amen? Patapos na ako. Lesson to learn. Number 7. Naging generous si Zacchaeus. Habang handang ibigay ang kalahati niyang kayamanan. Bunga ng pagbabago, generosity. Ang totoong nagbabago, generous yan. Ang totoong nagbabago, pagkakatiwalaan yan. Bakit? Willing to give up everything for the glory of the Lord. Amen? And number 8. Ang kaligtasan ay higit na mahalaga kaysa kayamanan. Praise God. Binilisan ko man yan, pero sana namnamin niyo yan. Ang kaligtasan ay higit na mas mahalaga kaysa kayamanan. Praise God. Ang kayamanan hindi kayang mag-produce ng kaligtasan. Pero ang kaligtasan,
Later on, payayamanin ka ng Panginoon. And lastly, number 9, repentance is necessary for restoration. Praise God. Gusto mong ma-restore yung mga bagay na dapat ma-restore? Mabawi yung mga bagay na dapat mabawi? It needs repentance. Everybody stand up. Praise God. Everybody stand up. Sa oras na ito, habang nakatayo ka, pumikit ka. Ang nasa puso mo ngayon, Lord, yung mga bula, yung mga dapat mawala. Pag yung mga sumasabog, pag may shaking, Lord, isinusuko ko sa iyo ito. Come on, habang nakatayo ka, ikaw ang nakakaalam ngayon. Kay Lord may paalam. Gusto ko po, Panginoon, tanggalin mo yung dapat tanggalin. Gusto ko pong magbago. Gusto ko pong magpaayos. Gusto ko pong sumunod sa iyo. Praise God. Ipatama ang puso. May shaking, baliwala. Bakit? Kasi yung puso, yung loob, tama. Pero pag sumabog, hayaan mo lang. Tanggalin yung dapat tanggalin. Mas kilala mo ang sarili mo. Maging tapat ka sa Panginoon. Panginoon, ang mga shaking na nararanasan ko, praise God, ay magdadala sa akin sa katatagan, sa katibayan, sa kaayusan. Just like what you did to Brother Bong, Lord God, in spite of yung mga naranasan niya ng mga pagsubok sa buhay, Lord, andyan siya ngayon. At Lord, inaayos mo ngayon, Panginoon. Tinatawag mo siya. Inire-ready mo siya for greater glory and for your glory, O Lord. Hallelujah. May mga tinatawag dito na kung saan, hallelujah, hindi niya titignan yung nakaraan mo kung willing ka lang na magpabago. Glory to God. Titignan ni Lord, hallelujah, ang puso mo. Kung magre-respond ka lang ng tama, magpapaayos. Susunod ka sa Panginoon. Yung ikaw mismo, ang challenge na ito, yung mismo, habang nakikinig ka, nararamdaman mo, maging yung mga nasa online, magko-comment lang kayo, nararamdaman mo, Lord, tinatawag mo ko, Panginoon. Magre-respond ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Kung tatawagin mo ako magpastor, yes, Lord, magre-respond po ako sa iyo, Panginoon. Yung nararamdaman mo, nasa online at nandito sa face-to-face, na tinatawag ka ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Just raise your right hand. Tutugon ako, Panginoon. Yes, Lord. Nakikita ng Lord naman kami. Yes, oh God. Tinatawag kang maging leader. Tinatawag ka, gagawin kanyang matibay, matatag. Magpapatuloy, walang hintuan, dire-diretso, magiging tapat sa Panginoon. Alam mo na tinatawag ka ng Panginoon. Na in spite of shaking, praise God, hindi ka sasabog. Kasi willing ka nang magpaayos. Just raise your hand. Hallelujah. Praise God. Panatili mo lang, walang dapat ikahiya. Taas mo lang yung kanang kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Nakikita mo ang mga kamay na yan, Lord. Nakikita mo ang mga kamay na yan, oh God. Hallelujah. Lord, ang mga kamay na ito, Panginoon, ay gagawin mong mga leader. Willing na magpaayos. Willing na magpakumbaba. Willing na sumunod. Praise God. Hallelujah. If you're that person, dito sa aisle na to, lumuhod ka lang. Yes, Lord, susunod ako sa iyo. Yes, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Yes, kneel down. Walang dapat ikaya. Tadyahan, sige. Go. 1, 2, 3, go. Kneel down. Yung mga natas ng kamay. So, kita mo ang mga kamay na yan. Nakikita mo yung mga anak na to. Hallelujah. Salamat po, O God. Maging yung mga nasa online, mag-comment lang kayo para malaman namin. Gamitin mo ko. Kahit nag-iisa ka lang dyan sa lugar mo, pwede kang magamit. Pwede kang. Praise the Lord. Yung iba, praise God, tinatawag magpastor. Pwedeng, yung iba, pwedeng teacher, evangelist, prophet, apostle. Praise God. Know your gifting. Ilalabas ni Lord yan. It depends on your heart. Praise the Lord.
Yes, God. Thank you, Lord. Merong great awakening na gagawin ka sa ABCI, Panginoon. May revival na mangyayari. Andito ang iyong bayan. Nakikita mo ang mga nagre-respond na ito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. But yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Again, there's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. may nangyayari. Sige, habang tumutugtog lang. I saw a light. Praise God. Matinding liwanag. Praise God. Tumatama sa bawat isa. Yung iba sa noo. Yung iba sa dibdib. Yung iba sa mukha. It's God. Hallelujah. Hallelujah. God is touching you right now. Alam mo yun. Alam mo yun kung ikaw tinatamaan. Maging yung mga nasa online. Praise the Lord. Hallelujah. May nangyayaring ginagawa. Nire-revive. Pinalalakas ka. Nililinis ka. Yes, makaranas ka ng mga pagsabog, pero nilabas lang yan. But the thing is, hallelujah, the Lord is doing something new in your life as you respond unto Him. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Yes, 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 yes. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Yung iba, ewan ko, pero hawak mo, flag ng Pilipinas. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. It can be, palilibutin ka ng Diyos dito sa bansang ito, sa bansang Pilipinas. Hindi lang dahil sa trabaho, hindi lang dahil sa kundi dala-dala mo ang tawag mo sa Panginoon na kung saan ihahayag mo ang kanyang salita. Saan mang sulok, Luzon, Visayas, Mindanao. You will enjoy that. Receive it. Praise God. Yung iba naman, ibang flag ang hawak mo. Dadalhin ka ni Lord sa abroad. Praise God. Yung iba doon, darating tong ngayong opportunity ito. For what reason? Gusto ni Lord na kung saan i-promote ka rin. But the thing is, most of all, willing ka kasi na magpagamit sa Kanya. At doon sa bansang pupuntahan mo, magkakaroon ng gawain doon dahil sa iyo. Praise God. Iba naman, diploma. Diploma ang nakikita ko. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Ang diplomang yun, katagumpayan, tandayan. Ikaw na estudyante, makakagraduate ka. Decidido, porsigido, determinado ka. Matatanggap mo yung diploma mo. Matatanggap mo. Hallelujah. Unti-unti yung pangarap mo mangyayari sa buhay. Huwag mo intindihin ang kahirapan. The Lord will provide. Praise God. Pamilya naman yung iba. Ang saya-saya, nagtatalunan mga bata. Kung pamilya, tatay, nanay, tumatalon, nagkaroon ng matinding liwanag, kumilala sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Habang nakaluhod ka dyan, sabi mo, thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival.
revival in the land. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be. Everybody stand up, say there's gonna be. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in the land. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be saved. And everyone, everyone who calls on Jesus, they will be saved. for the last time, everyone. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Dilat. Dineclare ko po ito kahapon sa Nueva Ecija that this season is a season of provision and expansion. Receive that in your spirit. I repeat, this season is a season of provision and expansion. Praise God. Magugulat ka na lang kung paano magpo-provide ang Diyos na ito. Pag ikaw desidido, porsigido, determinado, the Lord will provide. Why? This season is a season of provision and expansion. Every provision na ibibigay ng Lord, ang cost niyan, expansion. Praise God. Just allow God to be God. Even yung mga nasa online, mga kapatid, take this in your heart. Paniwalaan mo, tanggapin mo ito. Kahit ano ang kalagayan mo sa oras na ito. That this season is a season of provision and expansion. Receive that in your spirit. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Dakila ka. Magiging matibay ang bawat isa, magpapatuloy ang bawat isa, hindi magpapadala sa kung anumang gawa ng kaaway, hindi magpapahadlang, kundi lalalim, titibay, magpapatuloy at mamumunga. Panginoon, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malakas